Day 15, hindi kami pinatulog ng bagyong Pipito. Malakas ang hangin, malakas ang ulan, at wala na rin kuryente. At umabot pa nga ng signal number 5 dito sa amin. Maswerte kami dahil nasa loob pa kami ng sementong bahay. Paano na lang yung ibang nasa kubo lang, nasa tabing dagat at walang matira na maayos. Makalipas ang 2 oras na walang tigil na ulan at hangin, napansin ko na pinapasok na ng tubig ang aming pintuan. Nilagyan ko ng styrofoam ang ilalim nito at mga tela para hindi makapasok sa baba. At sa sobrang lakas nga ng bagyo, pati itong gilid ay pinapasukan din ng tubig. Buti na lang po may solar. Yung ginagawa mo. Nalagyan ko ng parang hangin, grabe. Pero pasok yung mga siguro. Dito sa baba na Dito sa kabilang solar. mga kalingap, di kami makatulog, sobrang lakas ng hangin po. Sobrang haba ng gabi, parang wala nang katapusan ang ulan at hangin. Wala kaming ibang magawa kundi ang magdasal. Grabe guys, maliwanag na nang humina na yung hangin at yung ulan. Ito pa lang yung oras na makakatulog na kami. May mga sirang yero at putol na sanga at mga nasirang parte ng bahay. Pero salamat sa Diyos dahil wala namang masamang nangyari sa aking pamilya.
Ayun mga kalingap, magandang araw po sa inyo. Kakalipas lang po ng bagyo. And now, bili tayo ng pagkain po para sa bahay. Tingnan po natin yung mga napinsala. Pero medyo madilim na po mga kalingap dahil gabi na po. Hindi po kasi kami nakatulog buong gabi. Hindi pa po namin magliwanag at humina yung bagyo. Saka kami nakatulog guys. Ang hirap po kasi makatulog kagabi na grabe yung mga kalabog ng mga yero. Kaya alas po maghapon na lang kami talaga nasa kama, nakahiga lang. So ayun mga kalingap, andito po tayo ngayon sa sentro ng Daet at kung mapapansin niyo po ay madilim pa dahil wala pa pong kuryente. So ito po, sentro na po ito ng bayan.